Tumayo na po tayo po'y mananalangin. Mahabaging Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, narito pong muli ang ilang bilang ng iyong mga lingkod na patuloy na nagkakaisa at dumadalangin po sa iyo. Kami po ay naghahandog ng maraming pasasalamat dahil sa patuloy mo po kaming iniingatan at inililigtas sa magulong sanlibutan ito. Kami po, Ama, ay nakikiusap sa iyo. Muli mo pong tanggapin ang bawat isa po sa amin.
Kailanman ay wala kaming maililihim sa iyo, Ama. Patuloy po kaming nagkakasala sa iyo. Kaya naman, pakilinis mo po ang aming mga puso at ang aming mga pag-iisip. Ama naming Diyos, maraming mga tao ang nagdaranas ng mga matitinding kahirapan, mabibigat na mga pagsubok sa buhay at malulubhang karamdaman. Subalit kaming iyong mga pinili ay patuloy mo pong iniingatan sapagkat sumasampalataya kami na ibig mo pa kaming sumasamba sa iyo at patuloy na maging abang kasangkapan mo. Sumasampalataya po kami, Ama. Damang-dama na namin na malapit mo na siyang isugo upang kami ay kanya nang makasama doon sa bayang banal na inihahanda niya para sa kanyang tunay na mga lingkod. Ama namin Diyos, kaawaan mo po kami na makabilang sa magiging mapalad. Kaya Ama, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Gawin mo po kaming matiisin upang magtamo kami ng buhay na walang hanggan. Amin pong ipinapanalangin na ang aming kapatid na maghahayag ng iyong banal na salita, naway maliwanag na maituro niya ito upang ito ay sama-sama naming sampalatayanan sa ikakaluwalhati po ng iyong banal na pangalan. Narito po, Ama, ang aming nakayanang abuloy, naway patuloy mo pong basbasan at tanggapin upang makatulong sa lahat ng gawain ng iyong iglesia. Sumasampalataya po kami, Ama, nadinindig mo na po ang aming mga panalangin sapagkat ang lahat po ng ito'y aming hinihiling sa tanging pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoong Yahushua. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, sumasampalataya sa kahalagahan ng layunin ng Diyos sa paglalang sa atin. Ano po ang layunin ng Diyos sa paglalang sa tao? Ang tao ay kanyang nilikha para siya'y sambahin, siya'y purihin, paglingkuran. Kaya sa atin po bilang mga tagasunod ng kanyang bugtong na anak, hindi natin pinalalampas ang isang linggo na hindi tayo nagsasagawa ng pagsamba. Maghahanap tayo ng isang lugar na mapayapa at doon natin isinasagawa ang ating pagsamba sa bahagi ng ating tahanan na solemne na tayo po ay
makapagbibigay ng pagsamba na ating sinasampalatayanan na nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Sa mga pagsamba natin ay meron tayong isinasagawa, gaya ng ating personal na pananalangin. At mayroon tayong panalangin sa umpisa, pagdating na sa aktual na pagsamba, meron tayong isinasagawang mga pag-awit. At meron tayong tinatanggap na aral sa ating pagsamba, ay meron din tayong tinatanggap na basbas. Na yun po ay pagkatapos na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Subalit, mayroong isang bahagi na doon ay ating mapatutunayan kung tayo ay tunay nga na sumasampalataya. Ano po yon? Pagdating sa ating paghahandog, pagdating sa ating pag-aabuloy, doon natin mapatutunayan kung totoo nga na tayo ay sumasampalataya. Mga kapatid, kailan po natin isasagawa o isinasagawa ang ating pong paghahandog o pag-aabuloy sa ating tuwing pagsamba, no? Ito, pakinggan po natin itong nakasulat dito sa Aklat ng Korinto. Sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo'y maglaanan ng halaga ayon sa inyong kinita o kita. At ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong. Kausap ng Apostol Pablo po riyan ay ang mga kapatid noon sa Korinto. Ang sabi niya, sa bawat linggo o weekly, ang bawat isa sa inyo maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita. Kaya pagkayang pong talatang yan ay ating binasa doon sa Bibliang Ingles, ang pagkakasabi po roon sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 down to 2, ang sabi dito, this is not included in our slide. Now concerning the money collected for the relief of the saints in Jerusalem, you are to do the same as I directed the churches of Galatia to do. On the first day of every week, each one of you is to put something aside in proportion to his prosperity and save it so that no collections will need to be made when I come. Yan pong pahayag ng Apostol Pablo nang sabi po niya, on the first day of every week, kailangan po nagpuput aside tayo. Tayo nagsisimpan o tayo po ay nagtatalaga ng isang halaga nang sabi, in proportion to your prosperity and save it so that no collections will need to be made when I come. Kaya dapat talaga tuwing pagsamba, bago sumamba, may nakahanda na tayo na halaga na yun po ay ating itinalaga ayon sa ating tinanggap na biyaya. Kaya ang sabi nga po, the more prosperity you receive, the more you give. Di ba? Ang kailangan po na maitanim sa ating isipan ay yung katotohanan ng ating nabasa. Alam ba ninyo na kaya sinabi ng Apostol Pablo yan sa mga taga-Korinto? Para ang wika, tulungan o pinansyal na tulungan ang mga kapatid na nangangailangan sa Jerusalem. Hindi para gugulin sa pagpapatayo ng gusaling sambahan. Hindi po yun doon. Binabasa natin ito at yan ay binabasa din natin doon dati sa ating samahan noon sa institusyon, pero ang kanilang tumbok ay para sa isang bagay na yun na nga po ang building, pagpapagawa ng building, di po ba? Pero dito sa nakasulat, ang sabi po, kung inyong napansin, ano ho, ipunin nyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong. Tulong po. Pag sinabing tulong, ang sabi nga, concerning the money collected for the relief of the saints in Jerusalem, you are to do the same thing as I directed to the churches of Galatia to do. Mga kapatid, ito'y pagtulong sa mga kapatid. Bakit kapatid? Sapagkat ang sinabi ng Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang iglesia po hindi building.
Ang iglesia po ay hindi tumutukoy sa isang organized religion. Ang iglesia po ay katawan ng Kristo na binubuo ng communities of believers. Yan po ay binubuo ng pamilya ng mga mananampalataya. Diyan po sa mga samahang yan, may mga naghihirap. Kaya doon sa aral na ating tinanggap ngayong umaga, ay tinuruan ng Apostol Pablo ang mga taga-Korinto, maglaang kayo para tulong doon sa mga kapatid na nangangailangan na mga taga-Jerusalem. Kaya yan po ang purpose. Kaya hindi pwedeng tayo po ay basta na lang na sumasamba, umawit, salamat. Tayo po ay nakatalaga, salamat, kailangan po yon. Pero kailangan din po na tayo maglaan ng halaga para tayo po ay may maibigay tuwing pagsamba sa ating pong mga pagtitipon. Ang ating pagtitipon ay mahalaga. Hindi pwedeng hindi natin pahalagahan yan. Ano katunayan? Eto, pakinggan ninyo. Next slide. Sa Ebreo, ganito nakasulat. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Maliwanag po yung pahayag ng Biblia. Huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa makatwid, mga kapatid, mula po sa amin na mga ministro, hindi natin dapat kalimutan ito. Isa ito sa utos ng sabi, may mga katagang, huwag nating kalimutan. Bakit huwag nating kalilimutan? Napakahalaga ito para sa Panginoon Diyos eh. Sapagkat ang sabi sa totoo sa ibang salin ng Biblia, sa ganitong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Bakit kaya? Ang Diyos bang nangangailangan ng salapi? Aba, hindi po. Kanyang lahat. Di ba? Ang langit at lupa, siyang lumalang. Sino nangangailangan? Tayo. Yung mga tagasunod ng Kristo na kung ituring niya katawan niya, iglesia niya, tagasunod niya. May mga nangangailangan sa atin. Doon nakaukol ang ating po na handog o abuloy. Pag ginawa po natin yan, nakalulugod sa Diyos. Sino po ang ayaw na tayo'y makagawa ng nakalulugod sa Diyos? Di po ba? Para tayo po'y makagawa ng nakalulugod sa Diyos, kailangan po meron tayong isasakripisyo. Ano yung dapat nating isakripisyo? Yung ating pong kailangan. Pero sa pangangailangan natin, sabi naman po sa aklat po ng Lumang Tipan, sa unang ani ng ating bunga, yung first harvest natin, dapat po ating ipaglaan ang Diyos. Kaya dapat mayroong priority, di po ba? Kaya yung itinuro sa atin sa eskwelahan na, what are the prime necessities of men? Ang sagot po natin, sapagkat yun ang itinuro ng teacher, food, shelter, and clothing. Pero pag binasa naman natin ang aklat ng Mateo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay, food, shelter, and clothing, I will be added unto us. Unahin natin yung kaharian. Ano yung kaharian? Yun ang sa Diyos. Yun ang katwiran, salita ng Diyos, pagsunod sa aral ng Diyos. Yun ang priority sapagkat the main purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos is to worship Him. At tuwing pagsamba, ang sabi ng Biblia, huwag nating kalimutan. Bakit? Sapagkat ang ganitong uri ng handog, nakalulugod po sa Diyos. Lamang kaya ang iba sa atin ay para bagang nagkakaroon ng hesitation. Bakit? Dahil sa nangyari doon sa institusyon na ating pinanggalingan. Wag, mga kapatid. Ang payo sa atin ng Biblia ay wag nating kalilimutan. Ang nakaraan, hayaan na po natin sila kung ayaw nilang magbago. Na kung ano-ano pang handog ang hinihingi nila sa mga kapatid. Sa atin po, isa lang po eh. Sa atin po ay tuwing pagsamba lang. Di ho ba? Tuwing tayo nagkakatipon, doon natin isinasagawa ang pagbibigay po natin ng ating handog. Di po ba? Pero tandaan natin, ang sabi, maging proportionate sa kinikita nating prosperity o biyayang galing sa Diyos. Di ba? The more blessings that you receive from God, you have to give more. Kung less naman, you have to give less. Pero ang totoo, ang iba nga po less nang tinanggap nilang biyaya, pero nakapagbigay pa sila ng more. Yun namang tumanggap ng more, less naman ang ibinibigay.
mukhang baliktad yata. Bagay na hindi dapat. At mamaya, malalaman natin, yung sinabi kong yan, may patotoo. She was given less, but he gave more. At yun namang binigyan ng more, they gave less. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, paano natin dapat pahalagaan yung ating pagbibigay po ng abuloy? Saan ba sila ginagamit natin? Nabanggit na natin sa pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. At sa ano pa? At ano ang ating napatutunayan? Kung tayo po ay bukas palad sa ating paghahandog. Ito, pakinggan po natin ang nakasulat sa aklat po ng Korinto. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Kaya nga, naisip kong, sabi ni Pablo, paunahin ang mga kapatid na ito sa akin para habang hindi pa ako nakakarating, ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong. At sa ganitong paraan, makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay. At hindi dahil napilitan lang. Yun ang iniiwasan ni Pablo eh. Kaya dapat talaga nakahanda eh. Pag nakahanda, thoughtful ka. Ibig sabihin, talagang nagpapahalaga tayo. Di ba? Ibinubukod natin eh. Kaya pagdating sa pagbibigay na, maluwag na sa loob natin. Bakit? Sapagkat ibinukod na natin ang ayon sa ating pasya. Di ho ba? Kaya bukal sa kalooban yun. Ito pa sabi ng Biblia, dahil sa inyong pagbibigay, yun nga pong ating mga ginagawang paghahandog, nabagit kanina doon sa aklat na sinulat ni Pablo, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Kaya hindi lang po sa pangangailangan ng ating kapwa kapatid, gaya noong panahon ng mga apostol, kaya ni Apostol Pablo, sabi nga, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalatayang nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, magitan ng ating paghandog, lumalaganap ang aral, at sa paglaganap ng aral, marami ang magbabalik loob sa Diyos, maraming magpapasalamat sa Diyos. Di po ba mga kapatid? Kaya sa ating nakaraang pagmi-meeting nga po, di ba? Meron tayong nakausap dong isang kapatid na sumama sa ating meeting sa pamamagitan po ng ating pong ginagamit na teknolohiya, ay nakakarating sa kanila sa iba't ibang dako ang mga salita ng Diyos. Kaya dumarami ang magpapasalamat sa Ama. Ano pa sabi sa 13? Sapagkat pinatutunayan ninyo na sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo o sa Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Hindi ba totoo po yun, mga mahal na kapatid? Dahil sa ating pag-aabuloy, pagtulong sa ibang kapatid natin at sa iba pa, yung hindi pa natin kapatid, hindi ba ang nangyayari ating napapupurihan ng Diyos? Hindi lang natin, pati sila na naratnan o naabot ng pangangaral. Ang sabi sa 14, buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas niya sa inyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Alam nyo, pag binasa natin ang verse 13 sa English na Biblia, sa easy to read version, ang sabi rito sa 12, umpisa natin, the service you are offering helps God's people with their needs. Totoo po yun, di ba? But that is not all it does. It is also bringing more and more thanks to God. This service is a proof of your faith, and people will praise God because of it. They will praise God that you freely share what you have with them and with all people. Sa makatuwid, this service, yung ating ginagawang paglilingkod, kasama yung ating paghandog, this is a proof of your faith. Ito po ang katunayan ng ating pananampalataya. Siguro kung sasabihin natin, kapatid, wala ka namang pananampalataya sa paghahandog. Aba, meron po. Paano ho natin napatutunayan yon? Kung ating pong sinusunod, di po ba, mga mahal na kapatid?
Bakit? Sabi nga sa Bibliang English, this service is a proof of your faith. So, ang ating offering po ay isa po sa kahayagan na ating mapatutunayan na tayo po ay may tunay na pananampalataya. Mahalaga po yun, mga kapatid. Akala natin maliit na bagay yung ating ginagawa na pag-aabuloy o paghahandog. Yung pala'y barometro o sukatan na tayo nga ay may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya mahalaga na tayo naghahandog. Pero hindi ba nyo alam na mayroong mga naghahandog na hindi kinalulugdan ng Diyos? Pero bago natin basahin yan, kung mayroong mga naghahandog na hindi kinalulugdan ng Panginoon Diyos, paano yung hindi naghahandog una bes? Aba, kayo po ang makapagsasabi niyan. Sa tingin ninyo, malulugod ang Diyos sa ayaw maghandog? Kung mayroong mga naghandog, hindi kinalugdan ng Diyos Yung pa kayang hindi naghandog. Kaya mga mahal na kapatid, tayo mula sa aming mga ministro, inaakit tayo ng Biblia, salita ng Diyos, na tayo po ay maghandog. Pero may handog na ayaw ng Diyos tanggapin. Kanino ng handog yan? At dapat ba natin gayahin? Next slide po, eto nakasulat. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ito'y tagpo noon Panahon ni Samuel, si Haring Saul, kasi may utos ang Diyos kay Saul, lipuli mo lahat ng Amalekita na yan, lahat ng Amalekites, Amalekites, ibig ko sabihin, at saka itong si Agag na hari, lahat pati yung kanilang mga hayop na inaalagaan. Pero ang ginawa nitong si Saul, kung ating babasahin ang mga naunang bersikulo ng Kapitulo 15 ng unang Samuel, abay hindi niya pinatay ang Haring Agag at saka nagtabi siya ng ilang hayop. Ang layunin niya, para ialay niya sa Panginoon Diyos. Kaya nang punahin siya, ay ang nangatwiran pa Kaya ko ang wika, itinabi itong mga magagandang mga hayop para ialay sa Diyos para ihandog sa Diyos kung tawagin ay burnt offering. Kaya siya'y kinausap ng propetang Samuel. Ang sabi ng propetang Samuel sa kanya, ginawa mo ba yung iniutos ng Diyos? Oo, nagawa ko yun. Lahat ginawa ko. Pero bakit ko nadidinig yung mga hayop na yon? Ano yon? Na itinira ka. Opo, initinira ko yon. Sabi niya, kung babasahin yung buong konteksto, para ihandog ko sa Diyos. Ano ang sagot ni Samuel? Ayan, mas nalulugod ba, sabi niya kay Saul, ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Sa makatuwid, maliwanag po na sa ating paghandog, naghandog ba tayo na ayon sa kalooban ng Diyos? Baka hindi naman po. Kanina sa ating nabasa na bagong tipan po yun, ang sabi, in proportion to the prosperity that God gave you. Di ba? In proportion. Kaya kailangan po ayon sa pagsunod ang ating paghahandog. Hindi yung naghandog na lang tayo basta ng ano pabaga. Alam nyo kasi, kaya ang sabi ni Pablo kanina, ihanda nyo na, magtabi na kayo ng halaga ng money para sa pagtulong sa mga kapatid. Alam nyo kaya dapat nakatabi na, ayaw ng Apostol Pablo ng biglaan. Di ba? Yung bang biglaan na lang, kung ano na lang maisip. Kaya ang sabi, maghanda na kayo. Maglaan na kayo. Para pagdating ko, ay wala nang koleksyon. Hindi na kayo, sabi nga, hindi na kayo dapat paalalahan. Nakahanda na yung ibibigay na lang ninyo. Di po ba? Kaya yung Herod way, yung bang sabi nga last minute, yung sabi nga ay afterthought, yung bang, magkano ba ihandog ko? Kung tawagin afterthought, yung huling naisip wala kasing paghahanda Kaya ang sabi ni Pablo, ihanda nyo na para wag kayong napipilitan. Di ba mga kapatid? Kaya tayo naghahandog ba? Opo. Ayon ba sa pagsunod? Opo. Salamat sa Diyos. Naghandog ba tayo? Opo. Hindi ayon sa pagsunod? Hindi. Hindi malulugod ang Diyos. Bakit? Sapagkat kailangan yung ating paghahandog
ayon po sa kalooban ng Ama. Paghahandog na pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Tiyakin po natin yun, mga kapatid. Panahon na eh. Matanda na tayo sa edad, matanda na tayo sa paglilingkod. Mature na po ang ating isipan. Sabi nga, pagdating sa handog, bugbog sarado na tayo nung tayo na sa institusyon. Dito po ay wag nating kalimutan yung gawain yan. Minsan lang po sa loob ng isang linggo tayo nagsasagawa ng paghahandog. Doon, may tipon construction, special handugan, mayroong handog sa lingap mamamayan, mayroong tanging handugan sa distrito, tanging handugan sa lokal. 'Di ba? Mayroon pang special na handog. Ano naku po, saan ka nakakita nun sa Biblia? Wala po noon. Nasa Biblia po tuwing pagsamba. Minsan lang. Ay yung minsan iyon, patunayan natin, I have faith in God. How could we prove that we have faith in God? Through our offerings to God. We should offer God in proportion to the prosperity and the blessings that God gave us. Di po ba, mga kapatid? Kaya nung panahon ng unang mga lingkod ng Diyos, gaano kasama ang ayaw magbigay ng handog. Pakinggan nga natin itong nakasulat na ito. Malimit nating basahin ito eh. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tawan Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, at itinatanong ninyo, siguro ninyo ang pagkakasali niyan. Paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Ayan, yan ang ating nabasa, mga kapatid. Gaano kasama noong panahon ng bayong Israel ang hindi nagbibigay ng handog, mga kapatid. Naku, napakasama. Pagnanakaw sa Diyos yun. Alam nyo, ang nabasa dyan, ninanakawan ba ninyo ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng hindi nyo pagbibigay ng mga ikapo at mga handog. Ang ating nabasa, ikapo. Sapagkat yan ang utos noon sa Israel. Bakit hindi natin tinutupad yung ikapo sa panahon natin ito? Hindi na applicable sa atin eh. Kasi noon sa Israel, kaya nagbibigay ng ikapo, may dahilan. Di po ba? Ano dahilan? Una, mayroong tinatawag na Levitical tithing, yung ikapo. Nang sabi, this was the initial 10% of the produce from the land and livestock. It was given to the Levites, the tribe of Israel, who had no inheritance of land, but were designated to serve the temple in the temple and perform various religious duties. The Levites used this tithe for their sustenance. Kaya nung panahon ng Israel pala, kaya may ikapo, ang unang dahilan, ibibigay sa lahi ni Levi. Sapagkat ang lahi ni Levi naglilingkod sa templo para sa kanila pong sustenance. Ang pangalawang dahilan, the second tithing, kung tawagin po, maaser syane, in the first, second, fourth, and fifth years of the 7-year sabbatical cycle, the additional 10% was set aside. This tithe was to be brought to Jerusalem and consumed there by the individual who produced it, often in conjunction with religious festivals. This provided a way for the Israelites to celebrate and rejoice before God. May kapistahan kasi noon, ang mga Israelita, yung second tithing nila, iniuukol doon. Ang third dahilan ng tithing nila noon, panahon ng Israel, the poor tithe, maaser ani. In the 3rd and 6th years of the sabbatical cycle, a tithe was specifically designated for the poor people, orphans, widows, and strangers within the community. This ensured that those who were less fortunate had their needs met. Ibig sabihin, yan ang mga dahilan kaya may tithing noon. Pero sa ating panahon, hindi na po pinatutupad yan. Pero balik tayo sa tanong, ano sama kung di natin ibinibigay yung para sa Diyos? Handog. Ninanakawan natin ng Diyos. Ang sama po nun, di ba? Kung dito ang magnanakaw, pinarurusahan, ibinibilanggo. Di lalo po yung nagnanakaw sa sentidong hindi ibinibigay yung handog para sa Diyos. Pagnanakaw po yun, mga kapatid. Kaya ako bilang isa, ayaw kong nakawan ng Diyos. Kaya sa kabila ng ating pong sitwasyon sa buhay,
magtabi, magtabi. Sapagkat patunayan natin may faith tayo sa Panginoon Diyos. Di po ba? Sapagkat yan po. At dito naman sa atin po, sa Iglesia ni Yahushua, ang may auditor po rito, ang auditor hindi natin kasamahan sa kilusan. Ang auditor po ay si Uncle Sam. Nagsasubmit tayo tuwing taon-taon po yan. Katapusan ng taon, nagre-report tayo. Ang nag-o-audit ay itong si Uncle Sam. Alam niya kung saan napupunta at kung ating ginagastos sa ating pangsarili at ating ginagamit sa ating pansarili ang ating ginagawang pag-aabol. Wala rito po noon. Hindi pwede. Kaya dito ay nangyayari ang ganito para wag nang maulit ang nangyari nung tayo nandoon. Maiwasan ang korupsyon sa paglilingkod natin sa Diyos. Ayaw ng Diyos noon. Di ho ba? Kaya ayon sa ating Panginoong Yahushua, kailan po lalong nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating handog? Pakinggan nga natin itong nakasulat sa Marcos 12:41. Umupo si Yahushua malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo. May templo pa noon, yung second temple, di ho ba? Inabot ng Kristo po yun eh. Umupo siya roon sa tabi ng templo. Ano ginawa niya? Pinagmamasdan ang mga taong naghuhulog ng pera. Aba, ito po yung kaba, naghuhulog sila ng pera doon. Abuloy po ito eh. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Ayun. Kung mayaman sila, malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. May byuda naman, naghulog 2 pirasong barya. Tinawag ni Yahushua ang mga tagasunod niya at sinabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng byudang yon kaysa lahat na nagbigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niyang lahat. Ulitin ko lang. Ibinigay niyang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Mga kapatid, ayon sa ating pong binasa, tagpo ito noong ang Panginoong Yahushua ay umupo katabi doon sa templo at pinagmamasdan niya ang naghuhulog ng pera doon sa kaban. Maraming mga mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Meron pong mahirap doon. Isang byuda ho. Naghulog ng 2 pirasong barya. Napakakonti kung ang halagang ating titignan. Di ba, mga kapatid? Ano mabibili yan nung 2 pirasong barya na yon? Di ba? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Yahushua? Tinawag niya ang kanyang mga tagasunod at sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, totoo. Ano yung sinabi ng Panginoong Yahushua na totoo sa kanyang mga disipulo, sa mga apostoles? Mas malaki ang wika, ang ibinigay ng biyudang yon kaysa lahat ng nagbigay. Teka muna, ang Diyos ba ay tumitingin din sa halaga, mga kapatid? Diyan sa binasa natin, maaari nating sagutin, opo. Di ba? Bakit? Sapagkat ang damdamin ng Kristo, diyan sa tagpong yan, yun din ang damdamin ng Panginoon Diyos eh. Di ba? Ang ama'y nasa akin, ako'y nasa ama. Ang Diyos ang nagsugo sa akin. Kaya kung ano ang sinabi ng Kristo, hindi ganang kanya yon. Yun ay galing din sa Panginoon Diyos. Ganyan din ang damdamin ng Panginoon Diyos. Di po ba? Na yung sinabi ng Kristo, mas malaki ang ibinigay ng byudang yon kaysa lahat na nagbigay. Yun din ang damdamin ng Ama. Bakit? Bakit ganon? Sapagkat silang lahat ang wika, nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Surplus lang ang ibinigay nila. Ano ibig sabihin? Hindi nila dama ang ibinigay nila. Dapat po ang ibinibigay natin, ramdam natin na mahalaga sa atin. Yung mayayaman, surplus lang eh. Ano yung surplus? Sobra lang sa kayamanan nila. Ano yun? Hindi nila nararamdaman. Ano yun? Wala sa kanila ang thoughtfulness. Wala sa kanilang pagpapahalaga. Sige, bigyan mo yan. Sobra lang sa atin yan eh. Pero yung babaeng byuda, ang ibinigay niya, lahat ng kanyang ikinabubuhay. Sa makatuwid, yung pong 2 pirasong barya, yun lang ang nasa kanya. Nung ibigay na niya, wala na siyang pambili ng pagkain. Yun ang buong ikinabubuhay niya.
Kaya kung mayroon pong mga tao na, gayahin natin yung babaeng byuda, barya lang bigay natin. Mga kapatid, yan bang buong ikinabubuhay mo? Pag sinabing buong ikinabubuhay, ito, practical lang tayo sapagkat tayo mga Beryano, open-minded, buong ikabubuhay. Isipin niyo yung babae, wala nang makakapambili ng pagkain. Wala na. Naging totally, anong ginawa niya? Kaya mas higit yung ginawa niya paghandog. Sacrificial offering. Paghahandog na may sakripisyo. Anong kanyang isinacrifice? Yung kanyang personal needs. Yung kanyang tiyan. Kanyang sinakripisyo, maibigay lang niya yung natitira niyang 2 pirasong barya. Kaya mga kapatid, meron tayong binanggit kanina, may binigyan ng more, pero less ang inihandog. May binigyan ng less, pero more ang kanyang inihandog. Sino po yun? Yung mga taong mayayaman, less ang kanilang inihandog, bagamat more ang kanilang tinanggap. Pero yung pong babaeng byuda, na ang kanyang tinanggap ay less, pero more ang kanyang tinanggap sapagkat ang kanyang ibinigay buong ikabubuhay niya. Tayo ba pa nag-abuloy, ubos ba pera natin? Hindi. May natitira. May savings pa tayo eh. Mayroon pa tayong pocket money. Di ba mga kapatid? Bakit natin dapat maunawaan ito? Lahat tayo. Ipinauunawa sa atin ang Biblia ito. Sapagkat ibig natin, sa konting panahong natitira sa buhay natin, magawa po natin ang ibig ng Ama na tuwing naghahandog tayo, nalulugod ang Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat paghahandog na ayon sa pagsunod sa kanyang kalooban. We offer in accordance to God's will. Di po ba? Sa ganung bagay, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya obligasyon natin yan. We are obligated po to give an offering po. In proportion sa ating pong kinikita, mga kapatid. Kailangan po yun. Yun ang ayon sa pagsunod. Bakit mahalaga yun? Next slide. Ito, ganito nakasulat po sa unang Timoteo. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa. At mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nilang tunay na buhay. Bakit mahalaga yung paghahandog na ayon sa pagsunod? Mga kapatid, kasi yan po bilin. Maging kay Timoteo, bilin ni Pablo. Kasi si Pablo, mamamatay eh. Malapit nang mamatay eh. Di ba? Pag binasa yung Timoteo, talagang doon sinabi niya, dumating ng panahon na ako ay papanaw na eh. Di ba? Natapos ko ng aking takbo. Kaya siya'y nagbili, nagturo, na ito rin ang dapat nating matutunan. Gumawa ang wika ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Kaya dapat sumagana tayo sa mabuting gawa. Mapagbigay at matulungin sa kapwa. Paano tayo makatutulong kung walang pondo? Wala tayong maitutulong. Di ba? Kaya ang ating pagtulong naman, idinadaan po natin sa legalidad. Kaya meron tayong OFIRPA, meron tayong foundation. Doon natin idadaan ang pagtulong. Di ba? Bakit, mga kapatid? Sabi sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit. Dito nag-iipon tayo sa bangko. Hindi masama po yun. Hindi masama. Ako meron akong konting naipon sa bangko. Hindi masama po yun. Bakit natin iniipon yun? Pagdating ng pangangailangan, meron tayong magagamit. Di po ba? Para lang sa panglupa po yun. Kung sa panglupa, sa pangsarili, ang sarili, darating ang panahon, mamamatay ito. Nag-iipon tayo para sa ating sarili. Yung pakayang para sa buhay na walang hanggan. At para tayo po'y makarating sa bayang banal. Yun ang hindi natin pag-iipunan. So makatwid, paano natin magagawa po yun? Gawin natin yung paghahandog na may pananampalataya na ayon sa iniutos po ng Diyos sa atin. Mga mahal na kapatid. Lahat tayo. Hindi naman kami exempted dito eh. Bakit? Alam niyo ang mga Levites, bagamat hindi sila pinamanahan ng lupain, pero sila po ang itumanggap ng 10%. Bakit? Nangangasiwala sila sa templo eh. Pero sila mismo, nagbibigay din ng handog. I-research po ninyo, mga kapatid. Nagbibigay din ng handog ang mga Levites, mga Levita. Bagamat sila po ay nangangasiwa
sa kanilang paglilingkod sa Diyos nung panahong una. 'Di ba mga kapatid? Nagbibigay sila ng handog. Hindi puwedeng hindi. Bakit? Ang sabi kasi ay bawat mga lingkod ng Diyos, magbibigay, 'di ba? Basahin niyo at mag-research po kayo. Mga Israelita, lahat sila, nagbibigay sila. Paano yung mga magulang na may mga anak? Ang mga anak ay walang kakayahang magbigay, binibigyan po ng mga magulang. Kaya nga ang sabi, sanayin niyo ang inyong mga anak sa paggawa ng mabuti. Kaya sa pagkabata pa lang, tinuturuan na natin sila ng kahalagaan ng paghahandog o pag-aabuloy. Yan ay nakalulugod anak sa Panginoon Diyos. Mga apo ko, yan ay nakalulugod sa Panginoon Diyos. Gawin natin yon. Diba mga kapatid? Kaya yan po ay dapat nating maunawaan na sa panahong ito 'di ba? Hindi naman na tayo po pabata, patanda na at maya-maya ang panahon tapos ng mundo. Mag-ipon tayo ng ating pong gawaing kabanalan. Kasama na po ang pagtulong sa kapwa at magagawa lang natin 'yon kung mayroon tayong pondo. Kaya mahalaga po na gawin natin 'yon, mga kapatid. Tulong-tulong tayo sa paggawa. Tulong-tulong tayo sa ating pagpasang, mga kapatid. Ano ang lalong nakapagbibigay lugod sa Panginoon Diyos? Kailanman tayo po ay nagbibigay ng handog. Ito po, basahin po natin ang aklat naman ng mga gawa. Ginawa ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Yahushua na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano ang lalong nakapagbibigay lugod sa Diyos kapag tayo naghahandog? Kasi nga po, ating nagagawa ang pagtulong sa mga dukha. Ang Diyos po ay talagang mahal niyang mga taong matulungin. Ito, ang sabi nga ng Panginoong Yahushua dyan sa sinulat ng apostol, ang sabi, lagi nating alalahanin. Ang sinabi ng Panginoong Yahushua na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit ganun ang sabi ng apostol Pablo dyan? Sapagkat yan ay hindi na nila kasama ang Kristo. Di ba? Sa gawa 1, 9:10 hanggang 11, ang Kristo umakyat na sa langit. Ito'y kapitulo 20 na. Kaya ang sabi, lagi natin, sabi ni Pablo, alalahanin ang sinabi. Ipinaalaala niya sa mga kapatid. Ang sinabi ng Panginoong Yahushua, na ano yun? Na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi yung nagbibigay, pinagpapala. Ang tumatanggap, pinagpala sa pamamagitan ng ibinigay. Di ba? Pero mas maigi yung nagbibigay kaysa tumatanggap Kumbaga sa may sakit, mas maigi yung inaalagaan mo yung may sakit kaysa ikaw ang may sakit. Di ba? Mas maigi yung ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Bakit? Sapagkat ang tumutulong, may kaligayahan siyang nararamdaman, ligaya, dahil sa ito'y ligayang dulot ng Diyos. Tingnan ninyo, pagka tayo po'y nakapagbibigay sa mga pulubi, maging sa Wawa, mayroon pong mga tao doon naka-standby, no, na nagpapalimos. Pag nagbigay ka, kahit na 2 dolyar o 5 dolyar, pag inabot mo na sa kanya, ano damdamin natin? Masaya o hindi masaya? Masaya. Bakit? Alam natin nakatulong tayo sa dukha. Yung ating ginagawang pag-aabuloy, ginagamit natin ito sa pagtulong sa ating pong mga kapatid. Una, para mapakain ng Ebanghelyo. Ang mga salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Kaya sinabi ng Kristo, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi maging sa mga salita na nanggagaling sa Diyos. Sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa. Di ba? Kailan natin tinatanggap yun? Sa pagsamba. Wag naman yung para kang kumain sa restaurant, iniwan mo, hindi ka nagbayad. Matutuwa ba yung may-ari? Ba hindi. Di ba? Tumanggap tayo ng mga salita ng Diyos. Hindi naman para tayo sumbatan. Ano po? Ito'y paalaala lang para sa simpleng paraan ating maintindihan. Pinakain tayo ng salita ng Diyos, tapos tinalikuran na lang natin ang Diyos. Sabi ng Diyos, magbigay ka ng handog.
para mas marami kayong matutulungan. Una niyong matutulungan, mga kapatid niyong nangangailangan. Pangalawa, yung ibang mga tao. At pangatlo, nagtitipon kayo para kayo ay makaasa sa buhay na tunay na buhay. Kaya ito talagang ako bilang isa. Sa pool na ako'y mag-iglesia, 1973, pinahalagan ko na yung abuloy. Bakit? Nabasa ko totoong nakalulugod sa Diyos. Kaya doon nga, nung nasa institusyon pa tayo di ba? Ayaw nating pumayag na tayo umurong Uy, ba't ngayon tayo pong iba ay maaring hindi nagbibigay? Kung nagbibigay man ay kung ano pa baga, Huwag naman ganon, mga mahal na kapatid. Doon, tandang-tanda ko pa di ba? Kahit na asin na lang yung ulam namin sa ministeryo noon di ba? Basta tayo magbigay ng ating magtabi para sa tipong construction, maghandog tayo sa lokal, sa distrito. Ganun tayo noon di ba? Uy, bakit itinigil natin? Minsana na nga lang tayo po nagsasagawa nito dito. Ano po? Karamihan naman sa atin ay sumusunod, pero ito'y paalaala lang po sa hindi. Pero kung tayo may sumusunod po, dapat po ay ayon sa proportion ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Pagtulong sa mga kapatid, pagtulong sa kapwa. Uy, bakit hindi para sa pagpapagawa ng kapilya? Next slide. Ito. Kasi yung pinagmamalaki ng iba, kayo walang kapilya Kami meron. Ito sabi, pero ang kataas-taasang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na gawa ng tao. Katulad ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, ang langit ang aking trono. Ang langit ang aking trono, sabi ng Diyos. At ang lupang tuntungan ng aking mga paa. Kaya anong uri, patanong sabi ng Diyos, kaya anong uri ng bahay ang gagawin ninyo para sa akin? Saan ba ang lugar na aking mapagpapahingahan? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Pagkatapos sinabi ni Esteban, napakatigas ng ulo ninyo. Nagbibingi-bingihan kayo sa mga mensahe ng Diyos dahil ayaw ninyong sumunod sa mga sinasabi niya sa inyo. Palagi ninyong kinakalaban ng banal na espiritu. Manang-mana kayo sa ugali ng inyong mga ninuno. Dito ang kausap, yung mga tagasunod na ng Kristo. Yung iba kasi, talagang mapilit pa rin Anong ginagawa? Yung espiritu ng mga Judaizers. Ano yung espiritu ng mga Judaizers? At tulad halimbawa ng kautusan nung panahong una, pinaiiral pa rin. Pero alam nyo, mga kapatid, kung mayroong mang templo noon, utos ng Diyos yun. Planado yon ni Haring David, pero hindi natupad sa panahon niya. Ang first temple na ipagawa panahon ng anak niyang si Solomon. Winasak yon ng Babylonians. Ngayon, ang ginagamit sa ating pinanggalingang relihiyon, yung aklat ng Hagay Kapitulo 1. Magsiahon kayo sa mga bundok, magdala kayo ng kahoy, magtayo kayo ng bahay. Ang tinutukoy doon na inuutusan una, Hagay, mga propeta. Yung po ang rebuilding, panahon ni Haring Dario. Rebuilding of the Second Temple. Hindi tayo po yun, mga kapatid. Hindi sa panahon natin. Tayo pinauutosang magpagawa ng bahay-sambahan o templo. Bakit? Hindi tumitira ang Diyos sa bahay na gawa ng tao. Ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon Diyos. Ang lupang tugtungan ng aking mga paa. Kaya anong uri ng bahay ang gagawin ninyo para sa akin? Saan ba ang lugar na aking mapagpapahingahan? Ang sabi doon sa mga nagpipilit pa rin, ipinagyayabang ang mga kapilya nila, napakatigas ng ulo ninyo, nagbibingi-bingihan kayo sa mga mensahe ng Diyos dahil ayaw ninyong sumunod sa mga sinasabi niya sa inyo. Palagi ninyong kinakalaban ng banal na espiritu. Kaya yung nagpipilit na magpagawa ng mga kapilya para doon akitin ng mga tao, doon magtipon. Yan po. Bagong tipan po yan. Paglaban sa banal na espiritu. Sabi, matigas ang inyong mga ulo. Hindi lang matigas, napakatigas. Ang sabi, manang-mana kayo sa ugali ng inyong mga ninuno. Sino yung mga ninuno? Yung mga ninunong lumabag sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo, ang mga apostol, nang ang Kristo'y nasa langit na, ang kanilang mga pagsamba, bahay-bahay. Paano kung libo-libo na po? Bakit? Wala bang bahay ang ibang kapatid? Libo-libo nga, di libo-libo din may bahay. Kung may mga kapatid tayo na walang bahay, di sumama sa may bahay. Napatunayan na ba noon yan? Opo. Gaano ang bilang nila, sila yung pinanggalingan natin? Milyon-milyon.
Pinag-aayayabang pa yung bilang na yun eh. Ang dami na naming narating. Ano katunayan nagawa na rin yung bahay-bahay na magkaroon ng COVID? Pinagbawalang sumamba sa pagtitipon-tipon o gathering sa kapilya. Saan nila naisagawa ang pagsamba nila? Bahay-bahay. O nagawa pala niyo sa bahay-bahay eh. O, salamat at natuto kayo. Pero hindi. Nagpakontrol uli. Nagpakontrol. Balik uli doon kung saan sila kinokontrol. Pag wala kayo rito sa kapilya, hindi kayo nakasasamba sa Diyos. Sino may sabi noon? Na makatwid ang mga apostol noong sila'y sumasamba ng bahay-bahay, wala ang Panginoon doon. Mabasahin natin ang mga talata ng Biblia. Ang Diyos ay nandoon sa bahay-bahay. Pagtitipon ng mga tagasunod ng Kristo. Sapagkat ang sabi sa ibang talata ng Biblia, kayo ng templo. Ang tinutukoy na templo, yung iglesia, katawan ng Kristo, yun ay mga communities of believers. Kalipunan ng mga mananampalataya. Sumasamba sa bahay-bahay. Sa iba pang paraan, hindi lang sa dukha, pagtulong sa mga kapatid. Sa ano pa ginugugol ang ating abuloy? Next slide. Basahin po natin ito. Kailangan alam natin ito. Ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod. Lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi ni Pablo kay Timoteo, sapagkat sinasabi sa kasulatan, huwag mong bubusalan ng baka habang gumigit at sinasabi pa, nararapat bigyan ng sahod ang manggagawa. Huwag mong papansinin ang paratang sa isang namumuno sa iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Sa paginugugol ng bahagi ng ating handog, maliwanag ang sabi ng Biblia. Ang mga namumuno, sino yon? Yung mga nangangaral sa paglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos. Ano ang sabi ng Biblia? Dapat bigyan ng nararapat na sahod. Kaya may sahod. Di ba? Sa atin, konti ang fund, konti sahod. Pero may sahod. Hindi pwede pagka lumiit ang fund, itigil ang sahod. Mali po yun. Maging sa gobyerno, bawal po yun. Theft po yun. Pag nanakaw sa mga taong nagpagal na hindi natin binigyan. Kung tayo mayroong kumpanya at tayo ay bumagsak ang ating kumpanya, ay hindi mo bibigyan ng sahod, yung mga trabahador mo, ay may nalalabag kang batas. Una, batas ng Diyos. Pangalawa, batas ng gobyerno. Yan ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kaya ang sabi, huwag mong bubusalan ang baka habang gumigit. Habang nagtatrabaho ang baka, ay karapatang kumain. Habang gumigit, kumakain, mumunguya, katumbas. Habang nangangaral, abay, bigyan mo naman ng sustenance. Katulad ng mga Levita noon, 10% nakalaan para sa kanila pong sustenance. Sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Yan po nakasulat sa Biblia. Hindi namin pwedeng, isabi nga ay dagdagan o bawasan ito. Ano katunayan yan po hindi isang bagong bagay? Sa ating balang yan, sa panahon natin. Next slide, basahin po natin na nakasulat. Ito sa Leviticus 19:13. You shall not oppress or exploit your neighbor, nor rob him. You shall not withhold the wages of a hired man overnight until morning. Kaya panahon panguna, may utos na. You shall not withhold the wages of a hired man overnight until morning. Ano pa sabi ng Biblia? Ito pa, next slide. Ito, next slide. You shall not take advantage of a hired servant who is poor and needy, whether he is one of your countrymen or one of the strangers, resident aliens or foreigners, who is in your land inside your cities. You shall give him his wages on the day that he earns them before the sun sets, for he is poor and is counting on it. He is counting on it so that he does not cry out to the Lord against you. It becomes a sin for you. Kaya mga kapatid, yan po ang pahayag ng Biblia. At ang sabi po, kaninong tungkulin para tayo po ay makatulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, pagtulong sa mga dukha, pagtulong sa kapwa-tao, sapagat lumalaganap ang Ebanghelyo, mga kapatid, maliwanag na yan ang una, aral ng Diyos yan. At tandaan natin, ang sabi sa Galacia,
sa Isais ay ating basahin. Ibig ko pong i-share ito sa inyo. Babasahin ko mismo dito po sa talatang ito. Sa Galacia ay ganito po ang ating mababasa. Para magkaroon ng fund, para ang ating fund po ay madagdagan, ano ang dapat na maisaalang-alang lang lahat ng tagasunod ng Kristo? Ito po, sa Galacia 6:6, sa Amplified ang sabi, the one who is taught the Word of God is to share all good things with his teacher, contributing to his spiritual and material support. Kaya ang sabi, the one who is taught, sino mang tinuturuan ng salita ng Diyos, ay dapat ay meron siyang ibabahaging mabuting mga bagay sa nagtuturo, contributing to his spiritual and material support. Kaya lahat tayo, lahat ng mga tinuruan. Kaya mula sa amin, nag-aabuloy eh. Di ba, mga kapatid? Kaming dalawang ministro, nag-aabuloy kami. Pamilya namin, nag-aabuloy. Lahat tayo po, mga kapatid, mag-abuloy para ang kilusang ito'y magpatuloy. Hindi pwedeng walang fund. Bakit? Sapagkat kailangan natin ang fund para po sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Ano ang ating maaasahan? Pag ginawa natin ito ng buong pananampalataya, buong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Next slide. Ganito pong nakasulat. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Israel ang kausap. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyong lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Kaya nasa pagsunod ang pagpapala. Pero anong uring pagsunod? Kung lubos. Kung lubos. Kaya pag binasa nyo sa Ingles, now if you will be careful to obey Yahuwah, your God, and follow all His commands that I tell you today, sabi ni Moises sa mga taga-Israel, Yahuwah your God will put you high above all the nations on earth. If you will obey Yahuwah, your God, all these blessings will come to you and be yours. Kaya ang pagpapala, nasa lubos na pagsunod. Kaya mga kapatid, sanang leksyong ito, magsilbing aral sa ating lahat. Pinagmamasdan tayo ng Diyos kung paano natin pinapahalagahan ang minsana nating pag-aabuloy tuwing pagsamba. Mga kapatid, gusto nating tayo ay makalugod sa Ama? Opo, gawin natin nang ayon sa gusto po niya. Dito tayo hinihikayat ng leksyon. Lahat tayo hinihikayat ng leksyong ito sa pagsunod, sa pag-aabuloy ng ayon sa gusto ng Diyos. Para tayo po, hindi lamang makaaasa na tayo ay makapagpatuloy sa ating mga pagsamba, makatulong sa kapwa, makatulong sa mga kapatid na nangangailangan, higit sa lahat, mga mahal na kapatid, dito pa lang ang pagpapala ng Amay ibibigay niya. At higit sa lahat, makakaasa po tayo sa pagpapalang ibibigay niya. Kapahingahan ng ating kaluluwa. Karapatan sa pagsalubong sa ating Panginoong Yahushua sa alapaap, sa panahon ng unang pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tapat sa ating Panginoon Diyos. At kasama ng aabutang buhay na tapat na sumusunod, lubos na sumusunod sa kalooban ng Ama. Pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y mananalangin. Mga kapatid, tumayo po kayo. Ama namin Diyos, ang leksyong tinanggap namin ay mahalagang maunawaan ng lahat. Para sa minsang pangapagsambang isinasagawa namin, na minsan din kami nagsasagawa lang ng pag-aabuloy, magagawa namin ito akay ng pag-ibig, akay ng pagmamahal, batay sa gusto mo at batay sa tuntunin mo, na ang mga pinagpapala mo ng higit, hinahanapan mo rin ang pagbibigay ng gayon din. At ang mga anak mo, batay sa kinikita, magbigay din ng ayon sa kinikita namin. Yung po ang ibig mo, Panginoon. Hindi namin ibig ito.
Ito'y nakasulat sa Biblia at binasa namin. Sumampalataya kami. Kaya aming laging hinihiling sa iyo, dagdagan mo kami ng pananampalataya. Kaya lang magiging malinaw ito sa amin. Kung ito po, Panginoon naming Diyos, ay aming inintindi ng mabuti, inunawa, binalanse, at aming pong itatanong kung ayon sa Biblia, naunawaan namin, nababasa namin sa mga talata na aming pinag-aralan ngayon. Dagdagan mo kami ng pag-ibig sa pagsunod, sapagkat mahalaga ang pagsunod para sa iyo, Panginoon naming Diyos. Katulad po, Panginoon, na mga unang lingkod mo, nagsagawa sila ng mga paghahandog na ito rin ang ipinagpatuloy ng mga anak mo sa mga huling araw na ito. Aman Diyos, umaasa kami na ikaw po ang aming patnubay sa araw-araw. Ikaw po ang sa aming gagabay sa anumang aming karanasan na mararanasan pa sa buhay na ito. Aming hinihiling sa iyo na kapag kami po ay tumutupad na sa utos mo, pagka kami naman po, Panginoon, ay nangangailangan, hindi man kami humingi sa iyo ang totoo, ibinibigay mo na, lalo ang kalakasan ng loob sa panahon ng pagsubok. Aman Diyos, inihiling din namin na sana ang mga kapatid naming kawawa sapagkat may mga sakit, sana po, kaawaan mo pang sila'y ibangon sa karamdaman, tumagal-tagal ang buhay kasama ng mga anak, mga apo namin, at kasama ng iba pa naming mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, kasama sa pagtawag sa iyo, sa pagsamba sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, at magawa pa namin ang gusto mo. Aman Diyos, sumasampalataya kami. Ano man ang mangyari sa amin, pagpapauna ka namin, sasamba pa rin kami sa iyo. Maring may pagluha, opo, pero di luha ng kagalakan, kapakumbabaan. Luha, sakripisyo para masunod ang kalooban mo. Mawala man sa amin ang lahat, wag lang ikaw sa buhay namin, Ama. Sapagkat ikaw ang mahalaga, kailangan ka namin. Ikaw lumikha sa amin. Ikaw ang may-ari sa amin, Ama. Ikaw ang nagbibigay ng buhay. Ikaw ang nagbibigay ng aming pong pangangailangan. Kaya Ama, sana matuto kaming lahat. Sumuporta kami sa gawain mo sa pamamagitan po ng aming pagtulong sa aming mga paghahandog para sa ganoon ay lumaganap ang aral mo. Madami pang mga tao ang maabot ng katotohanan na aming pong pinag-aaralan. Purihin ka, Ama. Umaasa kaming lubos. Tinanggap mo na kami. Inari mo ang aming pagsamba. Pinalakas mo kami sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, mayroon tayong ibang mga tagubilin gaya ng dati po. You can share our YouTube and Facebook pages which contains links to the latest worship service and videos. Saka patuloy natin ipanalangin po ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Magulo na mundo, mga kapatid, kaya dapat yun lang ating magagawa. Ipanalangin sila at magkaroon sila ng pag-iisip sa ikapapayapa pa, no? At mabuhay pa tayo ng ayon sa kalooban ng Ama. Panalangin din natin ang mga taong nasa kapangyarihan, mga taong mayayaman, para magamit nilang kanilang kayamanan, hindi lang sa kanilang pansarili, kundi paglingap naman sa kapuspalad na nangangailangan. Para payapa pa nating magawa ang pagsamba at pagbabagong buhay, pagsunod sa kalooban ng Ama. Hanggang diyan po at tayo po'y natatapos na, mga kapatid.